sa pulong sa Ginoo. So, I believe na blessed na matag usa sa tuwa. Amen? Amen na. Okay. So, karong kabuntagon, dadon mo na ako sa pulong sa Ginoo. Pili ako Tricia. Next. Oh, Tricia. Shina. Tricia na. Malibo ko ano yung pangalan niya. Shina ko nila. Shin. Okay. Shin, I'm sorry. Usahay si Pastor Daghan Ukita ng una. Okay. So, dadon mo na ako sa message karon di sa Titus chapter 2 verse 13 to 14. Okay? Aliho ko next. Okay. So, gihangyo na ako tanan, manindog ta, as we will respect the word of God. Ato aning dunganan sa pagbasa, kining pulong sa Ginoo. Ato dunganan sa pagbasa, Titus chapter 2 verse 13 to 14, ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon kitang tanan basa. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi. Samtang nagpaabot kita sa buluhang adlaw nga atong kilauman, inigpadaya sa himaya sa gamahan ng Dios ug manluluwas nga si Jesu-Kristo. Next. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya ra gayon katawhan nga pinut-anon sa pagbuhat ug maayo. Nagapo sa pagkadyo. Ginoo among dako nga pagtahod sa inyong pulong. Salamat Lord nga intak naa among mapatalingugan imong pulong Ginoo. Gipaubos na mong kaugalingon Ginoo. Putlia mo una kasing-kasing Ginoo. Gi-welcome na mo ang padayon ng presensya, bisan na presensya sa imong balang espiritu. Na Lord, nga imong pulong Ginoo masabtan ginamo sa klaro ug yano Ginoo. Aron Lord, na kami lig-on nga paglaom sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo nga ibadlong namo tanang buhat sa kaaway nga dili makadisturbo kanamo Ginoo. Inidapita Ginoo. Ug salamat nga imong hamiling dugo gatabon ka namo imong mga anghel nagapalibot ka namo. Salamat sa kalinaw, kalipay Ginoo. Ipasinati nimo Ginoo sa matag usa ka namo. Lord, dihugi ang matag dalunggan kasing-kasing bisan pa imong ubos nga lagad Ginoo na kini mensahe nga ipaabot nimo kanamo Ginoo. Amo gyud Ginoo madawat Ginoo masalod nga dili kami molabay nakawang gawas kami dapita Ginoo walay madala Ginoo kun dili Lord mapakaon namo ang espirituhanong nga bahin Ginoo. Lord, I believe ikaw Ginoo magapanglihok. There is power in your name in this place Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan Ginoo sa tanang partners ko sa ministry in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Paminggo na tanan. Okay. Next. Okay. Leo ko. Next pa. Okay. Ay, no. Balik ko siya ngayon. Okay. Okay. December 30, 1986. May natabo ang history sa Pilipinas. Mauna ang history, nagitawag nato nga nakatatak na gyud sa Philippine history ang kamatayon sa atong national hero nakikinsa gani si Dr. Jose Rizal. Kung atong basahon pag-ayo ang kaagi ni Dr. Jose Rizal, he was fighting to liberate. Nakikbisog siya, nakikaway siya, pinaagi dili sa kusog, kundi pinaagi sa bullpen ug sa iyang utok haron mahatagan og kagawasan ang katawhan sa Pilipinas because during at that time ang mga Spaniard i-conquer niya ulipon ta, imagine that, for 500 years nahimong tang ulipon sa mga Spaniard. And during at that time ay usa ka tawo nga bibarog sa kamatuoran, heaven sa iyang kamatayon wala siya ning atras o nakatatak na gina sa atua sa nasod nga Pilipinas, and he considered as our national hero. Amen ba? Amen. Mga tao na ito na maigsuon, kung naay mabuhat nga significant ang tao, ibutang gina in the history. Sama sa hitabo ni Dr. Rosa. I believe daghan tag mga hero gyud. So, unsa man nga mga butang ang ilang nabuhat that they will considered as hero.
Tungod kay usa nakikisog sila sa unsay gibarugan nila nga insakto. Amen. Amen. Akong gihatagan og tema, akong mensahe karon, akong giuluhan, akong tema karon, kinsa ba ako? Ato man ang giawit. Actually dili utan ni akong message, pero nana ko'y giandam nga message ani, and akong nadesisyonan, Lord, nihikap ko sa Ginoo ganina, kini nga mensahe taabot nimo. Tungod kay naay dako nga mensahe ang Ginoo nimo. Kung atong susihon pag-ayo maigsuon, usahay nakalimot na ta kung kinsa kita. Nakailan mo kita kinsa kita? Ano ang pangutana? Kinsa ka? Maybe natay pangalan to identify ourselves nga kinsa ka. Like for example, ako pangalan, Eric. O tawag kong Pastor Eric, ma-identify ko sa akong pangalan, kay nailhan man ko nga Eric. For example, mulangkaw ko diha, tawagon ko sa laing nga pangalan, usay buhaton ako. Dili ko mulingi, ug dili na ko pansinon sila because dili na ko masabtan ang ilang gipamulo, ug dili ko mailhan. I still remember way back before sa tawag na sa nagtrabaho ko sa Cebu sa una, naglakaw ko kay nakoy duty, nakoy atuon nga duty sa South, ato ko sa South Bus Terminal, sakay ko, kay mo sakay ko series. While galakaw ko ana, may usa ka tawo kay kuno gatawag na ko sa pangalan sa Dexter, ano ba? Hantod niya mo sa panahon, wala ko siya pansina, giduod jud niya ka naman giya ba? Iya kong giagbayan. Ako sing giwabli kisa man ka. O kailan nimo? Pag ingon niya nga, pag ingon ako niya, wa ko kailan nimo. Nataha siya. Kisa man Dexter, kailangan pangalan di man Dexter, Eric man. Nataha siya kaya alam siya nga, ay, pareha mo dagway kay sa kong amigo nga suod kay amigo nga wala ko nakita. Unsa na inangop siya ba? Kung dili ko si Dexter, ako. Ang pangalan ako Eric ay, sorry kay Bay. So meaning, our identity is very important. Amen. Usahay, ako itong gihatag na illustration tungod kay gusto na ako masabtan sa matag usa nga kita naatay identity atubangan sa Ginoo. Amen. And that identity usahay makalimtan sa tao sa daghan nga mga rason. Napay pangutana. Kanina. Next slide. Okay. Palihog ko. Inex lang. Okay. May pangutana. Kinsa ba ka? Diha. Katubangan sa Ginoo. Kinsa ba ka? Diha kang Kristo. Nakasabot ba ka? Nailhan ba nimo imong kagalingon? Okay? Nailhan ba nimo ang imong kagalingon? Diha. Katubangan sa Ginoo? Because kinahanglan nga masabtan o mailhan nato atong kaugalingon tungod kay musugot man kag sa dili, kitang tanan mapadato man ka, mapapobre man ka, mapainila man ka, o mag-isang tawana man ka, kitang tanan nga gibuhat sa Ginoo, aning kalibutan na muatubang kita sa Ginoo. Amen. Amen. Apang utana, nakaila baka sa imong kaugalingon ug nailhan baka sa Ginoo. Very important na mailhan nato atong kaugalingon. Because usahay wala may natawo nga naluwas. Kada ba ni pagkatawo nimo luwas na gyud ka. We are depraved tungod sa sala nahimulat ta sa Ginoo. Naay mga butang nga ginabuhat, for example, ginabuhat ang kaaway. Nay mga rason nga akong isgutan karon nga nung usahay di ta kasabot sa tuang identity. Identity is very important. No? Para gani anang naay, for example, naay usa ka ginikanan or usa ka amahan nga gusto niya pamatud-an gyud nga iya gyud ang anak. Ug naduha-duha sa unsay buhaton. Diba? Siya tawag na magpa-DNA test. Aron maklaro gyud pag-ayo nga kanang tawhana iya ginang anak. Okay?
It's very important tungod kay kung ikaw dili kasabot sa imong kagalingon, kung sa metabo, murag naglakaw ka aning kalibutana nga naay nagtangag nga dako nga question mark wa kasabot tungod kay wala ni masabtan ang imong kagalingon. Amen. Amen. Ang buot ipunto na ko ani kay nindot man kaayo to, no? Kinsa ba ako sa tong kanta ba niya? Kinsa ba kita? Atubangan sa Ginoo. Ingon ang John chapter 10 verse 10. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kinsa man ni gihilagwa ining tip? Kinsa man ni? Satan. Kini si Satanas mao ni naglibog, nagputa sa hunahuna sa tawo haron dili niya masabtan ang iyang kaugalingon kung kinsa sa atubangan sa Ginoo. Unsay buhat sa kaway? To steal. Kuhaon niya ang imong identity nga anak ka sa Ginoo. Kaya remember, ang tanan nga gibuhat mo sa Ginoo, gidesign gina sa Ginoo na para niya og alang niya ug makauban niya. Pero what happened? Tungod sa Paul, akong iskutan lang gamay, nakbit si Satanas. Si Satanas o kanang mga demonyo nga kauban niya, kapila nakasala, gani? Only once. Nirebuild na sila sa Ginoo. And then, mga tanong ko sa inyo gisulat ba sa Biblia nga mapasaylo sila? Wala. Nagulat na lang sila sa final judgment sa Ginoo para i-condemn sila sa impyerno. Mga tanong kita, kapilat ang kasalan sa Ginoo. Kadaghan. 100. Siguro ito ihapon sa kalibo na yun. And yet, tanawa. Even nga ikaw nakasala sa Ginoo sa daghan nga higayon, apan ang panalangin o pasayloan sa Ginoo anaagi. Amen. Muna nga si Satanas o sa thief preparing nasilos yung kay siya kining taong gibuhat sa Ginoo. Kadagan kami kausara. Dalahigon ako ni. Tungod ang impyerno gibuhat na sa Ginoo para nila, dili para nato. Nang dumina. Mugani kini nga buluhatuna gyud. This is the mission to rescue the people pabalik sa Ginoo. Amen. Dili ni ingon ka nagtukod sa relihiyon o nanapit aning mabutanga because ang mission gyud aning buluhaton nga gi-open sa Ginoo wa ko kasabot gyud permero nganong na-open but I believe ang mission aning buluhaton na aron magpasiuli mapaduol ang tao diha sa Ginoo. Kaya nga naman nawala na ang tinuod nga identity. Tanaw na to karon sa mga hinungdan. Wala mo na gusto sa away nga i-destroy niya, gupon niya ang imuang pagka-anak sa Ginoo o binuhat sa Ginoo. Sa unsa nga pamagi, ang word mo ni backslide. Unsa na backslide? Sa tawagan na palayo sa Ginoo. Muna'y pinakabuhat sa kaaway nga ilayo gud niya ang tawo diha sa Ginoo kay nga naman kung maduol ang tawo sa Ginoo, mailhan na sa tawo kung kinsa siya, kung unsa siya, nagbuhat yung pamaagi ang kaaway sa Satan o ang demonyo na ipalayo yun siya sa Ginoo. Diba sa dili man tayo ng kitang tanan na kaila sa Ginoo. Tagka mga experience atong kinabuhi, sige ta palayo sa Ginoo. Hello? Amen. Amen. Ay naman ay mga panghitabo sa itong kinabuhi na dili na tumalikayan, musangpit mo ta sa Ginoo, paduol mo kita, nakita mo na to ang Ginoo mo'y dako nga makatabang nato. Amen. But the good thing is this, even sa imong pagpalayo sa Ginoo, sa dugay nga panahon, dili yung ka inyong balibaran sa Ginoo. Kung dili, abri kanunay ang bertahan sa langit o kasing-kasing sa Ginoo, mudawat diya kanino. Natawa na to, grabe, muna maigsuon, ang atong identity is very important. Kinsa ba ako? Kaya kung ikaw ang karon wa ka kasabot sa imong existence, ang imong nasabtan lang, naminyog ka, ginikanan ka, anak ka, amahan ka, taman radihan. Dili lang taman niya. Kung dili, ikaw, anak sa Ginoo. Amen. Hinang katapat, igsuon anak ka sa Ginoo. Anak sa Tingnan. Ginoo. Anak sa Ginoo.
Amen ba? Amen. Oh, ay duha ra biya ka buok amahan nga ginsulat sa Biblia. Amahan, kung anak ka sa Ginoo, ang amahan nimo ang Ginoo. Kung dili ka anak sa Ginoo, kisa ang amahan nimo? Ang Yawa. Dora, simple as that. So muna, gibuhat yun ang tanang pamaagi sa kaaway aron malayo ang tao diha sa Ginoo, aron dili siya kaila sa Ginoo, ba dili siya kasabot sa iyang identity. Ang tao nga wala kaila sa identity, mura na siya nagtanag dako ang question mark. Hello? Tungod kayo, Amen. nasabtan mo, ano na-resolve ang pangutana nga kinsa ba ako? Nga ito existen na ba? Tama na ba na nga natao ta? Tama na ba maka-eskwela ta? Tama na ba makatrabaho ta? Tama na ba makapamilya ta? Tama na ba makaangkon tag mga bandingunon nga butang aling kalibutanan? Tama na ba diha? Ang design sa Ginoo sa tao? Di ba dili? Yes, gidesign na sa Ginoo ana nga system, pero pride sa dihang nga sistema naagyod ang pag-ila sa tao kung kinsa siya o kinsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Amen. Muna may igsuon. Unsa mga hinungdan nga mag-iskot lang ko, ang hinungdan nga ang tao gibuhat sa kaaway nga mapalayo ang tao sa Ginoo. Number one is this. Next pa, pero ko. Okay, next pa. Okay. Number one, ang hinungdan sa pagpalayo sa tao sa Ginoo is this: love of material things. Hello? Amen. Kanabitan na sobrahan ka o ang imong focus o imong pag-igugma nasa mga kalibutanon ng butang. Muna'y mutabon sa tao na pag-ila niya sa Ginoo. Hello? Amen. Hello? Amen. Muna'y usahay nga bantayanan nato. Kay muna'y ibahog sa kaaway o sa kalibutan sa tao haron mataptapan niyang kaugalingon sa pag-ila sa Ginoo. Nakita ganahan ba tao sa mga material things? Hello? Hello? Amen. Oh, pero dili sa iyo ang mga material things, ha? Pero kung ang iyong paghigugma nakapokus na ng mabutanga, for example, usa ka nagtrabaho ka, diha na gyud nakapokus nimo. Nasa mo una ang Ginoo, pero layo ra kay Ginoo ang paghigugma, mao na gyud ang imong career. Or ang imong pamilya. Or ang imong negosyo. Ug unsay may naari mo nga mas labaw pa sa Ginoo, matabunan gid na ang imong pag-ila sa Ginoo kay nga naman diha man ka nakapokus. Hello? Amen. Muna gusto na ko ma-resolve sa kana nga pangutana kung kinsa ba ka atubangan sa Ginoo kay nga naman naay mga butang gibahug sa kaaway o sa kalibutan nga maoy na hinungdan nga dili nato usay masabtan ang atong paglakaw ug atong kinabuhi ining kalibutan. Material things. Unsa giingon sa Joshua? Tan-awon nato ni. Di ba? Ang Ginoo may ingon kang Joshua, tindog na to, mihapa ka man. Nga mihapa ka man? Nakasala ang Israel. Wala nila tumana ang kasabutan. Gikuha nila ang pipila ka butang nga gigahin nga laglagon. Gikawat kini nila og namakak sila. Bahin ini og gitipon nila kini sa ilang kaugalingong mga butang. Busa ang mga Israelite wala maka buntok sa ilang kaaway. During at that time na mission, isugo ang mga Israelite nga buntugan ang usa ka nasod, pamatyan ang tanan, walay pagdala. Ang sa nagtabo bitaw, kita mo sila daghang mga bandi. Nasilaw man sila. Sempura kaayo, ayaw pagbuha. Tatyan ang tanan sila diha. Pero sige buhat nila, nagibilin sila katong hari din naman na may daghan. Siyempre, yung harian bila ilang gibuntog, nakita sila mga bandi unon nga mga butang. Bulawan, silver, tingnan sila, mapahimuslan pa gini, sayang kayo. Di ba? Ingata, sayang kayo, mapahimuslan kayo ni. See? Dahil naman, ilang gidala, ilang sa nagtabo, ang Ginoo, wala na. Imaya, kaya nga naman, wala sila mituman sa simple na sugo sa Ginoo. Kaya nga naman, na-divert ang attention sa mga kalibutanong butang. Muna tayo, muna ngayong suot, dili sayop ang mga material things. Amen? Balansiyo na ito na. Kasi mahingon ka, no. Pero, himuon na ito nga pamaagi, ka nga bahandi nga naani mo karon. Ako mo sayo na,
Tungod ang Psalms 24 verse 1 nag-ingon ang Ginoo, ako ang tanan. The moment ang tawo mo angkon nga iyaa, wala na nasabtan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Sayon naman kayo sayon kung napakaimo ng kalibutan na dahil nganong di man na madala hindi kamatay nimo. Tungod in reality, usbon ko pa, walay ato ng kalibutan. Natawo ba rin ka nagdala og sa kalibo? Di ba wala? Ingon sa Biblia, natawo ta nga gidala. Bisag piso, bisag centavos. Muna may gusoon, ang tanan nga naangko nato may gusoon, iya gina sa Ginoo. Amen. Muna may gusoon nga diha nato ang love sa material things. Kung ikaw ipanalanginan sa Ginoo nga maayong trabaho, maayong pamilya, maayong negosyo, o dagong kayutaan, daghang salapi. Praise the Lord for that. Pero una kinsay naghatag ni imo niana. Amen. Amen. Muna, usahay makalimtan na to. Love of material things. Number 2, munilisod. Love of money. Hello? Naigugma ba ta sa salapi? I believe sa inyo karon nang hinanglan mga financial assistant. The Lord knows that. Kinahanglan na itong kwarta. May mga nabuta nga, Pastor, daotan ba na yung kwarta? No. Ang gingon sa Biblia, ang kwarta, himo na nga sistema sa Ginoo aron natay balance. Walilit tama ka, liman ka sa una, ganahan ka sa una kung mupalit kag bugas, barter mo to sa una. Kung mo kwarta sa una, lisod kaya sistema, no? For example, kisa may nakaabot og barter system sa una? Nanay, abot ang barter system sa una, nay? Wala na. Wala po. Itong bansilian. Ang yuta sa una, bansilihan asin. Tinuli ka na. No. Then kung mo palita, natay palitunon dito, wala may system. Gibuhat sa Ginoo, I mean the sovereignty of God sa iyang pagka-Diyos, gitong hatagan niya og pamaagi nga ang sistema nga dili isunod-sunod tao na ay kwarta, pero naa siya'y gitudlo kabahin sa kwarta kay balo siya nga unsa kagamhanan ang kwarta nga mumando sa kinabuhi sa tao. Na usay matabunan na ang Ginoo sa iyang kaugalingon. Mabitaw, matingala ka, kung hatagan itong logic, kana mga billionaires, kana daghan yung kay kwarta, kung naabyo sila tinuod na pagsabot pag ila sa Ginoo sa ilang mga silang kwarta, itabang nila na, kaya man nila na. Amen. Amen. Tungod kay, ano man yung logic sa kwarta, muna kita ka kinahanglan, maayon ta nga piniyalan sa Ginoo. Kung nakatay kwarta, ato og para sa Lord, unsaon man ako ni, unsaon man ako ni. Kaya nga naman, kung moingon Diyo, ako ra ni enjoy na ako sa kagalingon, yes. I will enjoy it because ako ning gihaguan. Pero ayaw pagkabuta sa salapi. Di ba? Kung ang tao na to, one of the illustration, pinakadakong illustration sa Biblia is si Judas. Si Judas, usa ka alagad disipulo sa Ginoo. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Siya, usa ka treasurer or naghawid og kwarta gyud sa ilang pundok. Kay during at that time, ang mga disipulo sa Ginoo gipangbaligya man ilang mga sa tawagan na mga salapyurong bahin. Mga yuta pa dito aron i-funding sa mission. Ug naagyo sila yung kwarta kay nga naman ang kwarta gamito na sa Ginoo aron sa pag for example, kung walay salapi nga bahin diri for example, ani nga buluhaton, walay financial, lisod ya kayo. Sa tawagan na sa tawagan, mo-work ang sa system. For example, diya sa DepEd, kung walay financial diya nga gibundak sa gigahin sa gobyerno, more pa na? Dili. Meaning, money is very important to work in a system. Pero si Judas, may gusto tanawa. Sa panahon na nasilaw sa kwarta, kaya niya nga gibudian ang Ginoo sa kwarta. Dili nato ma-underestimate ang kwarta. Okay, nowadays, nag-survey me sa seminary before. Doon ang question. Kinsa number 1 sa kinabuhi sa tao. Pulo ra ka tawo ang i-survey na mo. Pero tingala kay mi. Butang ra sa questionnaire ko na. I-check ka lang muna kinsa number 1, kwarta o Ginoo.
Pero na-surprise kami, pagbalik sa mga questionnaire, mas labaw ang number 1 nila ang kwarta. 7 ka mga tao nag-ingon nga number 1 nila ang kwarta, 3 rin ingon nga number 1 nila ang Ginoo. Subo pa malandumon. Yes, tinuod man nata sa kapitos nga sitwasyon. Pero pero dili dapat number 1 ang kwarta, number 1 ang Ginoo. Ngano man kinsa may nagtugod sa kwarta, ang kwarta. Di ba ang Ginoo? Amen. Amen. So dili nato nga munang careful ta nga igsuon. Kung naay mga salapi bahin, abudansya ta diha. Kay usahay na munay hinungdan na makalimtan na nato atong kaugalingon kung kinsa ta. Sama ni Judas, nasilaw siya sa pila ganito? 30. 30 silver coins. Pero during at that time, kanang 30 silver coins, dako na kayo na. Ang equivalent siguro na millions. Kaya makapalit naman nagpila ka tariya nga luti. See, akong gustong ipasabot is this, magbantay ta, kay usahay ang mga hinungdan nga usahay ang tao di nakaila sa Ginoo, matabunan na iyang identity diya atubangan sa Ginoo. O na gini ang kwarta. Hello. Usa na si Judas. May mga tao karon nga even ang Domingo dili na nila nakoy naka-encounter ng negosyante. Nangutahan ako sa iya. Successful siya at the age of 24, kriman siya. Well, ako ganahan kung mag-istorya nga na, for example, ganang naibagong Alitson na Bentong, 27 anyos pa ang tagiana, na-meet na ako na siya, na-istorya na. So, naman nakaila sa Dipolog, usa ka negosyante. Green graduate siya, pero he decided nga magnegosyo. Pero sa iyang pagpagnegosyo, iyang ginegosyo is nasa halublakan. Imagine, 24 years old, single, nasa halublakan, negosyante yun, isa, nasa ice cream man. Oh, 24 anyos, gubang na-amiss ko ba? Pero while nag-istoryahan na yun, ano ko ba? Bay, grabe mo ang passion sa pagnegosyo, no? Ingon siya, lagi bay, nadili yun ako palang pasod sa adlaw na maka-income ko. Ano yung filosofiya? Namalagdo ko ba? Kana iyang filosofiya, maybe kung ato lang tawad sakto. But kung atong lang tawon yun, ibalansi sa'yo. Nga naman, dili nato kawaton ang panahon sa Ginoo. Bisa pag unsa ka successful ang mga butanga, bisa pa ingon sa mahimo kang milyonaryo sa usa ka pamilok ana, kung kuha sa Ginoo, kaya niya bato na. Kaya nga naman, siya may tagiya. Kung under control sa Ginoo ang tanan, muna may igsoon, dili nato mahimong utabon ang mga salapiyonong bahin. Di ba kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, dili nautan kung na kay kwarta. Amen. Pero the love of money, kung ang imong kasing-kasing, kung muna-una, puro na kwarta, yes, nanginahanglan ka kwarta, pero unaha ang Ginoo nga mo supply sa imong panginahanglan, dili kay unahon mo ang kwarta nga masubok ang Ginoo. Sayop man ang balansi sa tao. Kami dito ako, I give up my career since 2012. Hunda ko sa kumpanya, nagtrabaho ko sa insakto nga sahod, napami sideline, napakoy gamay nga negosyo, internet cafe at that time. But during that time, disok kaya ako give up. Itawag ko sa Ginoo. Pero sa pag-give up na ako sa akong career, never in the single moment na gibiyaan ko sa Ginoo, gipasagdan ko, gipapas mo ko. Napas mo lang ko tungod sa akong kaugalingon na pagpasar-pasar og kaon. Nakita na ko provision sa Ginoo. Sa una, trabaho maglisod ko palit og mga butang para sa akong kaugalingon. Kaya man, nakapokus ko, usay breadwinner ko sa family good. Eskwela ko sa igsuon, eldest man ko, naghatag po ko sa akong mga ginikanan because during at that time, it is a way nga mapaabot po na ako sa ang ilang paghagog kasi sila may nagatiman ako, sila matuto na ako. Pero muna may igsuon, mahimong i-balance o matabunan imong kaugalingon
Kung number 1 na nimo, ang kwarta na, dahil naman, so, may number 2 ang Ginoo. We need money, but more of that, we need God. Amen. Amen ba? Amen. Okay. Ikatulo, love of the world, ang paghigugma nato sa kalibutan. Ingon ang 1 John chapter 2 verse 15. Unsa ingon diha? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan bisag unsa nga iya sa kalibutan kung higugmaon ninyo ang kalibutan wala kamo mahigugma sa man. Grabe ka bugat kay nga sugo. Lord, kana di akong pamilya di na ko higugmaon di ay. Kana di akong sitaw kana di akong trabaho di na ko higugmaon di ay. Lord, kung balansihon nimo pag-ayo mas mag-struggle ka. But dili nimo pasabot ni Jesus. Whatever ambot pasabot ani is this. Kung kinsa ang mas labaw ni mong higugma labaw sa Ginoo, dili mahimayan ang Ginoo. Because nag-desire ang Ginoo, siya mo'y number 1 sa atong kinabuhi. Hello? Amen. Amen ba? Number 2, pinakalas na gini, kompromiso. Ikaw sa botol mo, nagbuhat ta sa mga ingon nga dili. Sa tawagan na, dili kay mutan sa Ginoo. That is compromise. Mao na'y makatabon sa atong identity nga anak data sa Ginoo. Because na ay warning diha sa pulong sa Ginoo, diha sa Matthew 7 verse 21 to 23, kung atong basahon diha, dili ang tanan nga nag-ingon ka nako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili katong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa nga tuwa sa langit. Maigsoon, pahinumduman mo na ako kanunay nga kinahanglan masabtan nato ang atong pagkaanak sa Ginoo aron kita sure gyud nga anak kita sa Ginoo. Kay dili tanang tawo nga nagtawag nga Ginoo, nagsimba Ginoo iya sa Ginoo. Kaya nga naman wa sila kay balo sa ilang identity, meaning ilang relasyon sa Ginoo wala nila giusay. Lisod kayo maingon sa usa ka amahan kung nakay bikil. Amen? Amen. For example, ikaw nanay, naakay away or bikil sa imong anak. Di ba usahay ka ng garbo? Usahay mo babag na to na. Nakrakan ako. Nanginigong ako na yung usahay mo na yung babag. Naguba ang relasyon. Amen? Lisod kayo tawag nga anak. Kana bitaw anak nga na gentleness, na pahigugma, usahay, singka na. Kaya naman, naguba ang relasyon. Hello? Amen. Pero kung mahusay ang relasyon ganito sa, hindot kayo ang resulta. Muna yung nahitabo sa tao. Muna nga, ang tao na daot ang relasyon niya sa Ginoo tungod sa sala. Compromise. Muna may igsuon nga kinahanglan kung mutawagan ka sa Ginoo, nasabtan nato ang atong pagkaanak sa Ginoo. Nasabtan nato atong baruganan at tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo man gaingon nga kinahanglan mahimo kang born again, kinahanglan mahimo kang evangelical, kinahanglan mahimo kang Catholic, iglesia. No, ang maingon sa maka-enter dito sa langit kinsa man ang naay relasyon sa Ginoo. Because walay lain nga ituboy nga religion sa langit. Walay religion dito kundi ang pangalan nga Jesus. Nakita ninyo? Daghang mga butang, ipakita lang ako to. Itungod kay mo to hinungdan na ang tao dili kasabot sa iya ang baruganan at tubangan sa Ginoo. Kinsa. Diba? Lalong kayo nga pangutana, kinsa ba ka? Kinsa ba ako? Amen? Kaya dili nato ni gusto mahitabo. Kaya nga naman, natawag, verse 23. Tanaw na to na diha, wala sila giila sa Ginoo. Nga naman, kay wala, ano man yung tawhana? Gasampit man si Ginoo, kaila man si Ginoo, di ba? Tanawa. Wala, kaya tawhana, wala siya kasabot sa iya ang relasyon sa Ginoo. Wala siya kasabot sa iya ang baruganan sa Ginoo. Wala niya sabtan yung Ginoo. So, dili ta gusto na. Amen. Amen. Masabtan ginato ato ang harong sa Ginoo. Amen. Amen. Sabton na to. Sa'yo naman kayo sabton. Okay, number 1, question. Balik ko na ako ang question. Kinsa ba ako diha kang Kristo? Or kinsa ba ako diha sa Ginoo? Kinsa ba ako? Katubangan sa Ginoo. Number 1, nung dumini. Ayaw ni kalimti. Number 1, kinsa ba katubangan sa Ginoo? I am redeemed. Sabi saya pa na, Hello. ako gilukat. Amen. Amen.
Inang katapan, igsoon, gilukat ka sa Ginoo. Na, katapan nimo. Sahay man gud, di mata unsa man redeem, gilukat. Kay balo ba mo kanang word nga redeem or gilukat maigsoon, gigamit na sa terminology before. Kay balo ba mo sa unang panahon na ang mga ulipon gibaligya sa market? Oh. Ang mga tao sa una nga ubos sa una ibaligya nila sa market. For example, kung dato ko karon nangita ko ulipon, paliton na ko na siya, meaning gi-redeem na ko yang kinabuhi. Gipalit na ko na siya. Giluka. Mo maigsuon. Importante kayo ato ang kaugalingon. Kinsa ba ko? Gilukat dahil sa Ginoo. Manong kinahanglan ta lukaton? Itong kinabuhi. Naprinda ni sa Palawan. Oh, di de. Naprinda di. Sa hilig prinda-prinda di. Yung mga Canada, prinda-prinda, no? Tayo mga nagprinda na gani. Katinod, bitaw, kining projektura ito nagipit kay ko. Naprinda na ko ni. Lagi, tinod lang. Naprinda ni Og dito sa Pag-asa. Kasi nulang, gabi kalisod ang mission. Sa dipulog po sa una. Para makasustinar lami ang mga mong panginanglanan. Pero naprinda ni siya ni Ron, nalukat lagi ako. Lipayan ako. Good Lord. Bahara, palit na ko ani. 27,000 dala na kuan. Salamat. Nga. Maprinda na og 2,500 at that time or 3,000. Lipay kayo ko kagano man na 20 mil nga pulihan na 3 mil. Meaning, ang word nga redeem is very important nga masabtan nato na. Gilukat ka sa Ginoo. Nanulukaton man ka. Tungod kay ikaw ug ako musugod kag sa dili nakasala pa sa Ginoo atong pangan niya. Muna nga ang atong kinabuhi kinahanglan lukaton. Amen. Kaya ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Kaya kung dili ta lukaton sa Ginoo, marimati gyud ta. Ug sa lain nga term anang maprinda gyud sa tawag na? Marimati? Malukat? Alahas. Imagine, kung wala ta gilukat sa Ginoo, walay tao makapuyo sa langit. Pero, kung ang tao bitaw sudo mo niyang kinabuhi, muna usay ang tao, mailhan na mo kung kami mga pastor manggod, daghan higayon gyud nga pagtuon mi ang mga tao bitaw nga hapit na paon sa Ginoo. Ingon niyo, pastor, palihog ko kanto dito sa balay, pastor, kay hapit na gyud kuhaan to sa Ginoo to kung lula. Balibad na naman, tumagin mi. Padawato na mo sila sa Ginoo. Or nabay dito sa ospital nga 50-50 na pastor, hadtuan ito. Ano naman sa point, anak? Kaya nangandoy sila na ilang minahal sa kinabuhi, masipti ang kinabuhi. So, want to dito, pero mailhan na mo ang usa ka tawo nga nakaila siya sa iyang kaulingon. I-introduce mo na mo ang Ginoo. Pero nako'y usa din encounter sa Cebu sa una. Na-miss kay ko. Nusulod mo sa hospital sa una, sa Vicente Soto, o sa Cebudo, tugutan mi. Naiusa ka tao dito ang sakit niya is gitaningan na siya. Cancer of the blood. Sud mo kayo ang tawagan na kanang kaso. Dahil naman, chemotherapy siya, marasip sunukod. Sakit kaya kasinatian. But during at that time, nagbisita niya, nabo sila nabo sila ka-afford food nga magpa-hospital yun, magpa-undergo mga chemotherapy or something like that. Sila able sila nga maka-hospital hospital. Si Pudok is kuha na siya, privado na siya, medyo mahal gina siya. Chongwa, mahal gina siya. Pero during at that time, sa mga pabisita, nalahi among gibisita ato kay naon dati nang anak, dito mi saya, kay nabisita rin mi saya. Then naman, siya di ay, dugay siya nangandoy na sa Ginoo. Sa pabisita na mo, gadala man may Biblia, itawag mo niya, Sir, pwede ba mo makahigayon ka rin? Dito mi, ay, sama di ay, among itawag na, igsuon, sabi bro, ano siya, gitutsuan niya, Sir, akong kinabuhi, gitaningan ako.
Ingon ang doktor na hopeless na akong case. Kay cancer of the blood. No, maputi-puti, mali na, no? Sa ron, mag-lupus, cancer of the blood, ano ba? Oh, cancer of the blood, hopeless na. So, ingon siya nga, nasayod man kung alagad mo sa Ginoo. Pwede ba ko ninyo i-share? I-share na mo siya sa pulong sa Ginoo. Yan. Ipasabot na mo yung estado sa kinabuhi. Nakitang tanan, nahimulag sa Ginoo tungkol sa tumasunod. At during at that time, ipadawat na mo siya sa Ginoo. May pasaylo, yampuan. Little behold, nibot ang panahon, nibot. Nguli me, kadawat siya sa Ginoo. And during at that time, equal din siya sa Ginoo. Pero na siya gibilin nga message sa nurse. Balik namin dito. Paggawas din niya, nagbilin din siya of message sa mga staff dito. Mabot mo yung mga tawhana gani. Nagbilin siya glitter. Salamat kaayo, Pastor. Ina-notice daw sa nurse, paggawas atong tawhana, i-discharge naman siya. Sa pagsulod niya, bugat kayo, paggawas daw, bisan pa o kitaningan na siya, gaano malipayon. Why? Tungod kay nadawat niya ang kaluwasan kung nasabtan niya ang iyang kinabuhi o iyang kaugalingon na siya anak sa Ginoo. Kami na, nakahilak mi, tungod kay, siyempre, mubatik mo pud ka, but nalipay pa mi in behalf, tungod kay, bisan pa siyang sa pagkuha sa Ginoo siyang kinabuhi, nahimong madinaogon na yung kinabuhi. Nagsasalamat, Pastor, dalaygon ang inyong, dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi, padayon sa inyong ginuhat. Sumana may suon, we will remember na kita gilukat sa Ginoo. Kaya wala may tao nga matarong atubangan sa Ginoo. Sa dako nga sala o gapmay nga sala atubangan sa Ginoo, sala gid na siya. But never, wala na gisulat sa Biblia nga kung dako kay mo sala, dili kayang bayaran sa Ginoo. No. The only thing nga sin nga dili mapasaylo sa Ginoo, that is the blasphemy of the Holy Spirit. Yung pasipalaan na palang Espiritu. But everything nga unsa kadako ay mo sala, atubangan sa Ginoo, hinumdumi nga gilukat na sa Ginoo, gipayra na sa Ginoo, ug dili ba ta malipay niya na? Amen. Amen. Ingana ang imong estado atubangan sa Ginoo. Kinsa ka? Mugani kanina sa kanta, wa gitay ikabalos. Atubangan sa Ginoo. Di ba ang Titus chapter 2 verse kanina, sa Ginoo diha, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas niya nato gikan sa tanan natong pagkadautan. Ang word nga pagluwas may igsoon the same is to as redemption. Giluwas kay nga naman kung dili ta luwason sa Ginoo, wa gitay paglaom. Wa gitay padulungan nga maayo. Amen. Muna hinumdumi. Kay nga naman kung masabtan nimo kaugalingon kinsa ka may igsoon bisa pag-unsa nga pagsulay nga moabot sa kinabuhi, mabarugan nimo kay nga naman safety ka na kay Ginoo nga napaluyo nimo, na ay Ginoo anda mo tabang nimo ug dili ka niya biyan, dili ka niya talikdan na igsuon. Kay nga naman giangkon ka sa Ginoo. Amen. Gilukat ka. Di ba paglukat nimo, ang kunod gini mo na, ako ani. Ano ta? Atubangan sa Ginoo. Nagbuhat ng gamay nga word study ana. Ang word nga redeem is to deliver by paying the price, to purchase, to buy from slave market. Ingon ako kanina, to release by paying. Muna may igsuon. Bisan ang atong kinabuhi. Dili maayo sa Ginoo. Pero ang Ginoo napapiling nga maayo ka nato. Amen. Nga na kamayo ang Ginoo. May igsuon. Muna hinumdumi kung kinsa ka, Ginoo, imo ko gilukat. Amen. Amen. The meaning is this. Christ redeemed from all wickedness with His death on the cross. Christ paid the price to release us from the bondage of sin. Muna hinungdan igsoon, gusto niya, kabayran niya ato mga sala, haron i-release ta niya ang mga butangan. Kaya ka mga sala,
mo na'y nagbandage, nagkadina nato padayo sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya kung dili nato likayan, di nato isurrender ang mga sala nga wala kahimot sa Ginoo, mahimo tang ulipon sa sala, dili ta ulipon sa Ginoo. Amen. Amen. Gilukat na ta na. Binigingon na Ginoo, gilukat na ka na kuha na, gibayra na na kuna, ayaw na nabuhatan. Kung makabuhat o maghani ka na, pangayuwa sa Ginoo, Lord, tabangi ko, nga makalikay ko ani mabutangan. Kaya nga naman, walay sala nga maghatod nimo sa kayuhan. Walay sala nga maghatod nimo sa Ginoo. Ang sala gyud mo na hinungdan nga ang tawo madaot ang kinabuhi. Ang sala mahinungdan nga ang tawo malaglag sa impyerno. Muna nga lukaton gyud ta, gipayran ta, gihatag og solusyon, naghatag og solusyon ang Ginoo aron kita maigsuon, mas secure ang atong kinabuhi. Amen. 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 Anak maigsuon. Daghang mga tawo karon. Para kay ba kana bang subok pamalandungon, easy ra ba? May wala sila eh. Okay ra, di masimba sa Ginoo, total. Busy pa mo kayo nga, mabot ra panahon. Nako'y na-encounter nga, nag-evangelism yan na. Nako'y na-encounter, idara na din siya. Siguro mo, nanasay sa mga 60s. Well, nag-evangelize ko niya, nag-share ko sa pulong sa Ginoo, nay. Ngay, may katahuran yun, nay. Mapaabot ko sa mensahe sa Ginoo. Ay, doon. Saan na po na, relihiyon. Wala mo na relihiyon. Dili mo na relihiyon, nay. Kanang, ipaabot lang niya sa gugma sa Ginoo, sa pulong niya. Kaya mo to, mas bikar mo yung guy, paabot yung mensahe, kung yung mensahe. Mingo na siya, ay dong, tawag na. Muna may ako na naman ko yung relihiyon nga namathan. Muna naman yun ako ang pakamatyan. Ang kunay, dili relihiyon may napakamatay na to kung dili si Kristo. Dili ko against sa imong religion na, but siya tawagan na, nay, unaw na pag-ayo. Wala pa na ko sa filosopo kay, siyempre, nag-share man ka, dili relihiyon na pakamatay na to sa pagbayad sa itong masala. Kung dili si Kristo, may nabayad na to, aron kita maluwas at itong mga sala. Ako malandong siya to, hingna na po ko niya nga, ay, dong, lahira mo ka na ko sa duyan. Itabyog ba ka? Pero muna to, wala na ako naging-argue niya, kiampuan ako siya. Harvest blessing at blessing mo na. Mura siya nakaunang-una at to. So nasabtan ako, ang message is this, kung kita magpakabutata, magpakabungulta sa tong kaugalingon, nga kita di ay giluwas sa Ginoo. 2,000, imagine, 2,000 years ago. Ang gilukat na ka sa Ginoo, gipili ka, gihigugma ka, gipasaylog ka. Even the Lord will see, nga ugma po next day, next week, next month, next year, makalapas ka na, and yet, ang awa ang kamayo sa Ginoo, andam kanyang pasayloon. Nga na, pagkamayo sa Ginoo. Gilukat na kaniya ang imong tibuok na kinabuhi diyan sa cross. Amen!